Walang lunas, Sir Hart. I'm sorry. Ang mga salitang yon ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa dibdib ni Oliver. Malamig, matigas, at walang pakiramdam. Mula sa pinakamagaling na espesyalista sa buong mundo na pinalipad niya patungo sa Pilipinas sakay ng kanyang private jet at binayaran ng milyon-milyong dolyar, iyon ang hatol na kanyang natanggap. Ang huling hatol. Napatingin siya sa labas ng floor-to-ceiling na bintana ng kanyang penthouse office. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga laruan na lamang. Ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Isang imperyong binuo niya mula sa pawis at dugo. Kaya niyang bilhin ang lahat. Mga kumpanya, mga isla, kahit ang impluwensya ng mga politiko. Pero hindi niya kayang bilhin ang pandinig ng kanyang 8 taong gulang na anak. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga. Pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Isang maskarang sanay na siyang isuot sa harap ng mundo. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Kahit ngayon, lalo na ngayon, you need to accept it. Dagdag pa ng doktor, ang boses nito ay walang bahid ng anumang emosyon. Tumango lang si Oliver. Senyales na tapos na ang usapan. Ang halaga ng konsultasyon ay automatikong papasok sa bank account ng doktor. Ganoon lang iyon kadali. Isang transaksyon. Isang malamig na transaksyon na tumapos sa huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Pagkaalis ng doktor, nanatili siyang nakatayo roon ng ilang minuto. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Isang malupit na kabalintunaan. Ito ang katahimikang bumabalot sa mundo ng kanyang anak na si Shai. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago pilit na inayos ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang araw na yon na para bang walang nangyari. Dahil ganoon si Oliver Hart. Ang makina ay kailangang tirus-tirusan na umandar. Ilang oras ang lumipas, nasa harap na niya ang isang babaeng nag-a-apply para maging bagong kasambahay. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Simple lang ang suot nitong damit, may dala itong lumang bag, at ang buhok nito ay nakatali lang ng simple. May kung anong kaba sa mga mata nito, pero mayroon ding determinasyon. Victoria Reyes, basa niya sa resume nito na nasa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Ang tingin niya ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang opisina. Opo, sir. Sagot nito. Medyo nanginginig ang boses. Hindi siya interesado sa kwento ng buhay nito. Hindi siya interesado kung bakit nito kailangan ng trabaho. Ang kailangan lang niya ay isang taong susunod sa utos at hindi magdadala ng gulo sa kanyang pamamahay. Kaya mo bang maglinis ng isang bahay na ganito kalaki? Tanong niya, diretsahan. Opo, sir. Sanay po ako sa mabibigat na trabaho. Marunong kang sumunod sa mga patakaran? Opo, sir. At higit sa lahat, huminto siya sandali at tinitigan ito ng mariin. Hindi ka tsismosa at hindi ka nakikialam sa buhay ng amo mo? Napalunok si Victoria bago sumagot. Hindi po, sir. Gagawin ko lang po ang trabaho ko. Napansin ni Oliver ang mga kamay nito na nakapatong sa kanyang kandungan. Medyo magaspang yon, may mga kalyo, mga kamay ng isang taong nagbabanat ng buto. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon, pero mabilis niya iyong iwinaksi. Hindi niya kailangan ng awa. Ang kailangan niya ay isang empleyado. Tumayo siya. Hudyat na. Tapos na ang interview. Okay. Pwede ka nang magsimula bukas. Sasabihin sa'yo ng head housekeeper ang lahat ng kailangan mong malaman. Isang ngiti ng cousinet ang sumilay sa mukha ni Victoria. Isang ngiting puno ng cousinet na hindi man lang umabot sa nagyayelong puso ni Oliver. Salamat na marami po, sir. Hindi po kayo magsisisi. Hindi siya sumagot. Naglakad siya patungo sa pinto at pinagbuksan ito. Habang naglalakad si Victoria palabas, muli siyang nagsalita at ang boses niya ay mababa,
at puno ng babala. Isa lang ang pinakamahalagang patakaran sa bahay na ito, Miss Reyes. Huminto ito at lumingon sa kanya. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Tumango si Victoria. Bakas ang takot sa kanyang mga mata bago tuluyang lumabas ng opisina. Pinanood ni Oliver ang pagsara ng pinto. Maya-maya pa, habang nakatanaw siya mula sa kanyang bintana, nakita niya si Victoria na naglalakad palabas ng building. Sa paglabas nito sa malaking gate ng Heart Tower, napansin niya ang malakas na pagsara ng pinto ng kanyang mansyon sa kanyang isipan. Isang tunog na parang pagsasara ng pinto ng isang selda. Hindi niya alam kung para kanino, sa babaeng yon, o para sa kanyang sarili. Para kay Victoria, ang mansyon ng mga Hart ay parang isang palasyo mula sa ibang mundo. Ang sahig ay mas makintab pa kaysa sa salamin. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang bawat gamit ay tila sumisigaw ng salitang mahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, mayroong isang nakabibinging katahimikan, isang lamig na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon, isang lamig na higit pa sa aircon. Ito ay isang kalungkutang nararamdaman, hindi nakikita. Victoria, ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Manang Celia, ang head housekeeper, habang binubuksan ang isang pinto. Maliit ang kwarto kumpara sa ibang bahagi ng mansyon, pero para kay Victoria, ito na ang pinakamalinis at pinakamaayos na silid na natulugan niya. May sarili pa itong banyo, isang luho na hindi niya kailanman naranasan. Salamat po, Manang, sabi niya. Puno ng pasasalamat ang kanyang boses. Huwag kalimutan ang mga bilin ni Sir Oliver. Paalala ni Manang Celia. Magtrabaho ka lang ng maayos at iwasan mo ang master swing, lalo na ang kwarto ni Sir Shai. Maliban na lang kung oras na ng paglilinis, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-istorbo sa bata. Tumango si Victoria. Opo, Manang. Makakaasa po kayo. Nang maiwan siyang mag-isa, ang unang ginawa niya ay ilabas ang kanyang lumang cellphone at tawagan ang kanyang ina sa probinsya. Inay, kamusta na po kayo? Bungad niya. Pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Anak, tumawag ka rin. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka dyan? Maganda ba ang bago mong trabaho? Napatingin si Victoria sa paligid ng kanyang maliit ngunit komportableng silid. Opo, inay. Napakabuti po ng amo ko. Huwag po kayong mag-alala. Makakapagpadala na ako para sa operasyon nyo sa lalong madaling panahon. Isang kasinungalingan iyon. Hindi niya pa nakikita ang kabutihan ng kanyang amo. Ang nakita niya lang ay isang lalaking may mga matang kasing lamig ng yelo. Ngunit hindi niya iyon sasabihin sa kanyang ina. Ang kailangan ni inay ay pag-asa, hindi dagdag na alalahanin. Matapos ang tawag, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Ainay. Kinabukasan habang naglilinis siya sa hardin, nakita niya si Shai na nakaupong mag-isa sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nagpapatong-patong ito ng mga bato, ngunit walang anumang saya sa kanyang mukha. Ang mga mata nito ay malungkot. Tila ba may pasan itong isang problemang mas mabigat pa sa kanyang edad. Naalala ni Victoria ang bilin ni Sir Oliver. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Pero hindi napigilan ng kanyang puso ang awa. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi para magsalita, kundi para lang umupo sa di kalayuan. Kumuha rin siya ng ilang bato at nagsimulang magpatong-patong, ginagaya ang ginagawa ng bata. Ilang minuto silang nasa ganoong ayos, tahimik, walang salitaan. Tanging ang tunog lang ng mga ibon at ng hangin ang maririnig. Maya-maya, napansin ni Victoria na sumusulyap sa kanya si Shai. Hindi itong ngumiti. Pero sa unang pagkakataon, nakita niyang nabawasan ang kalungkutan sa mga mata nito. Tila ba natutuwa itong may kasama, kahit sa katahimikan. Pagdating ng hapon, oras na para linisin ang silid ni Shai. Maingat siyang pumasok.
natutulog ang bata sa malaki nitong kama. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang estante, aksidente niyang nasagi ang isang maliit na music box. Nahulog ito sa makapal na carpet, lumikha ng isang mahinang tunog. Ay! Bulong niya sa sarili, puno ng kaba. Mabilis niyang pinulot ito at tumingin kay Shai, umaasang hindi ito nagising. Hindi naman ito gumalaw. Ngunit, napansin ni Victoria ang isang bagay na kakaiba. Bago bumagsak ang music box, ang ulo ni Shai ay nakaharap sa kaliwa. Ngayon, bahagya itong nakalingon sa direksyon niya. Isang bahagyang paggalaw lang yon. Baka nagkataon lang. Pero itinanim nito ang isang maliit na binhi ng tanong sa isip ni Victoria. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Matapos ang kanyang mga gawain, dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Shai. Bukas ng kaunti ang pinto. Sumilip siya sa loob. Mahimbing na ang tulog ng bata sa ilalim ng sinag ng isang maliit na night lamp. Pumasok siya ng walang ingay para lamang ayusin ang kumot nito. Nang malapit na siya, muli niyang naalala ang nangyari kaninang hapon. Ang bahagyang paglingon ng bata. Dinala siya ng kanyang kuryosidad sa gilid ng kama. Hinawi niya ng buong ingat ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa tainga ni Shai. At doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, nakita niya ito. Isang kislap, isang maliit na bagay na kumikinang sa loob mismo ng butas ng tainga ng bata. Hindi ito dumi. Hindi ito tutuli. Iba ito. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Napatakip si Victoria sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi nakatulog si Victoria ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ng kumikinang na bagay sa loob ng tainga ni Shai. Bawat kaluskos sa paligid ng mansyon, bawat ugong ng aircon ay tila nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na kailangan niyang sabihin ito kay Sir Oliver. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Ngunit may isa pang boses sa kanyang isipan. Isang boses na puno ng takot. Isang boses na bumubulong ng isang alaala na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Flashback. Magnanakaw. Walang hiya ka. Sigaw ng dati niyang amo. Isang matabang ginang na puno ng alahas sa katawan. Nakaturo ang daliri nito sa kanya, nanginginig sa galit. Pagkatapos kitang pakainin at patirahin sa pamamahay ko, ito ang isusukli mo sa akin. Nakatayo lang si Victoria sa gitna ng sala, umiiyak. Hindi po totoo yan, ma'am. Wala po akong kinukuha. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang pulis ay dumating at kahit na walang nakitang ebidensya, tinanggal pa rin siya sa trabaho na may dungis sa pangalan. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, walang boses at walang kalaban-laban sa harap ng mayayaman ay tumatak ng malalim sa kanyang puso. Ang takot na yon ay bumalik ngayon, mas malakas, mas nakakaparalisa. Paano kung sabihin niya kay Sir Oliver at hindi ito maniwala? Paano kung isipin nito na nag-iimbento lang siya? O mas malala, na gusto niyang saktan si Shai? Isang maling galaw lang ay pwede siyang mapalayas at mawawala ang lahat ng pag-asa para sa kanyang ina. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang cellphone at nag-search. Bagay na kumikinang sa loob ng tainga ng bata. Walang malinaw na sagot. Mga medical jargon na hindi niya maintindihan. Mga posibilidad na mula sa simpleng laruan hanggang sa mga tumor. Mas lalo lang siyang natakot at nalito. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kapatid niya mula sa probinsya ang tumatawag. Ate. Umiiyak ito sa kabilang linya. Si inay. Isinugod namin sa ospital. Kailangan na raw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Gumuho ang mundo ni Victoria. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dumoble. Ang perang kailangan niya ay hindi na pwedeng maghintay. Ang trabahong ito ang tanging hibla ng pag-asa na kinakapitan niya. Nang gabing iyon,
Hindi na niya kinaya. Nagtungo siya sa maliit na kapilya sa isang sulok ng mansyon, isang lugar na tila hindi nagagamit, maalikabok. Ngunit para sa kanya, ito ay isang kanlungan. Lumuhod siya sa harap ng maliit na altar at doon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot at pag-aalala. Diyos ko, hagulgol niya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang inay. Si Shai. Natatakot po ako. Kung kikilos po ako, baka mawalan ako ng trabaho. Kung hindi naman po ako kikilos, paano kung may masamang nangyari sa bata? Tulungan niyo po ako. Sa gitna ng kanyang mga luha, sa katahimikan ng kapilya, isang kapayapaan ang unti-unting dumaloy sa kanyang puso. Walang boses na sumagot sa kanya, walang milagrong naganap. Ngunit may isang realisasyon na pumukaw sa kanyang isipan. Hindi inilagay ng Diyos ang batang ito sa kanyang landas para wala lang. Hindi niya ipinakita sa kanya ang lihim sa tainga ni Shai para lang talikuran niya ito. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa kanyang tapang. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang takot ay naroon pa rin, pero ngayon, mayroon ng kasamang determinasyon. Hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin ni Sir Oliver. Ang mahalaga ay kung ano ang idinidikta ng kanyang konsensya. Hating gabi, tahimik na ang buong mansyon. Nagpakulo si Victoria ng tubig. Kumuha siya ng isang maliit na tiyani at ibinabad ito sa kumukulong tubig. At pagkatapos ay pinunasan ng alkohol. Ang bawat galaw niya ay maingat at may paninindigan. Dala ang maliit na tiyani. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa kwarto ni Shai. Ang bawat yapak niya ay isang panalangin. Huminto siya sa tapat ng pinto at huminga ng malalim. Hinawakan niya ang doorknob. Malamig. Kasing lamig ng takot na gumagapang sa kanyang likuran. Binuksan niya ang pinto ng marahan at pumasok sa madilim na silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya sa kama ng natutulog na anghel. Yumuko siya at sa huling pagkakataon, bumulong siya sa hangin. Patawarin niyo po ako, Diyos ko, sa gagawin ko. Nasa kalagitnaan si Oliver ng pag-aaral sa isang financial report, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa kanyang anak, sa hatol na ibinigay ng doktor kanina, walang lunas. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Bigla, may narinig siyang isang tunog. Mahina lang, halos parang isang bulong sa hangin. Binaliwala niya ito, baka guni-guni lang. Isang pusa marahil sa labas. Pero narinig niya ulit ito. Mas malinaw ngayon. Papa! Nanigas si Oliver sa kanyang kinauupuan. Ang mamahalin niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Imposible. Isang panaginip lang ito o epekto ng pagod. Pero, Papa? Sa pagkakataong yon, tumayo siya ng marahas. Ang upuan niya ay tumumba sa likuran niya. Ang tunog ay hindi galing sa kanyang isipan. Galing ito sa intercom na nakakonekta sa silid ni Shai. Hindi siya makahinga. Ang isang bilyonaryo na kayang harapin ang sinumang business rival ng hindi kumukurap ay naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumakbo siya. Wala siyang pakialam sa anumang bagay. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, tinahak ang mahabang pasilyo na may bilis na hindi niya akalain na taglay pa niya. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng kwarto ni Shai. Ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Shai ay nakaupo sa kama nito. Ang mga mata ay gising na gising at puno ng pagkamangha. Nakaturo ang maliit nitong daliri sa isang lumang grandfather clock sa sulok ng silid. Tik, tak, bulong ng bata. Ginagaya ang tunog na sa buong buhay nito ay ngayon lang narinig. Pagkatapos ay itinuro nito ang sarili nitong tainga. May ekspresyon ng pagkalito
at pagkatuklas sa mukha. At sa tabi ng kama, nakatayo si Victoria. Nanginginig, namumutla. May hawak na isang maliit na tiyani. Sa isang saglit, ang puso ni Oliver ay napuno ng isang ligayang hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kanyang tuhod ay tila lumambot. Halos mapaluhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang anak, ang kanyang Shy. Nakakarinig ito. Isang milagro. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay muling napunta kay Victoria at sa tiyaning hawak nito, ang ligaya ay biglang napalitan ng isang malamig na takot na mabilis na naging isang nag-aalab na galit. Anong ginagawa mo dito? Anggil niya. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Napaatras si Victoria. Sir, pakinggan niyo po ako. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala po, sir. May kinuha lang po ako. Nanginginig na iniabot ni Victoria ang kanyang palad. Sa gitna nito ay may isang maliit na bagay na kumikinang. Tiningnan ito ni Oliver. Pagkatapos ay tiningnan niya ang tiyani. Ang isip niya ay napuno ng mga nakakatakot na senaryo. Paano kung nasugatan nito ang eardrum ni Shy? Paano kung nagdulot ito ng impeksyon? Baliw ka ba? Sigaw niya. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Sino ka sa tingin mo? Isang doktor? Alam mo ba na pwede mong mapahamak ng tuluyan ang anak ko dahil sa ginawa mo? Pero sir, nakakarinig na po siya. Iyak ni Victoria. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Tingnan niyo po. Tumingin si Oliver kay Shy na ngayon ay natatakot na dahil sa sigaw niya siya. Ang milagro ay naroon. Hindi niya maikakaila. Ngunit ang paraan kung paano ito nangyari ay hindi katanggap-tanggap. Hindi mula sa isang simpleng kasambahay, hindi sa ganitong paraan. Ang tiwala niya ay nasa mga eksperto. Sa agham, sa mga taong binabayaran niya ng milyon-milyon, hindi sa isang babaeng walang kaalam-alam na gumawa ng isang bagay na sobrang delikado. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hindi siya makakapag-isip ng maayos. Ang galit at pagkalito ay nag-aagawan sa loob niya. Kailangan niya ng isang taong makakapagsabi sa kanya kung ano talaga ang nangyayari. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Dinial niya ang isang numero. Sir, pakiusap. Pagmamakaawa ni Victoria, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Oliver. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya ng may awtoridad at pagkaapura. Eduardo, kailangan mong pumunta dito. Ngayon din. Ang mga minutong lumipas, habang hinihintay nila ang pagdating ni Dr. Eduardo, ay tila isang walang hanggang parusa para kay Victoria. Si Sir Oliver ay palakad-lakad sa silid. Ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy na nakatutok sa kanya, na para bang isa siyang kriminal. Si Shy naman ay nasa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nalilito at natatakot sa galit ng kanyang ama. Pakiramdam ni Victoria ay unti-unti siyang nilalamon ng sahig. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang walang salitang lalabas sa kanyang bibig ang pakikinggan ni Sir Oliver sa estado nito ngayon. Maya-maya, isang mahinahong katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang isang lalaking nasa mid-40s, may suot na mamahaling suit at may dalang isang leather na attache case. Mayroon itong darangiti sa kanyang mga labi, isang mamangiting nagpapakita ng kumpiyansa at kabaitan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Victoria na isang malamig na kislap doon, isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Oliver, anong nangyari? I sounded urgent on the phone. Sabi ng doktor sa malumanay na boses. Ito si Dr. Eduardo Alcaraz, ang ahas. Tingnan mo ang anak ko, Eduardo, sagot ni Oliver. Halata ang pagkalito at desperasyon sa boses nito. Nakakarinig siya. Kinausap niya ako kanina. Pero tingnan mo kung paano nangyari. Tinuro ni Oliver si Victoria na nakayuko sa isang tabi at ang maliit na bagay na nasa ibabaw ng mesa. Kumunot ang noo ni Dr. Alcaraz. Lumapit siya kay Shy. Pumalakpak siya ng mahina sa likuran ng bata. Lumingon agad si Shy.
Sa isang saglit, nakita ni Victoria ang takot na dumaan sa mga mata ng doktor. Saglit lang iyon, parang kidlat, bago ito napalitan ng isang seryoso at professional na ekspresyon. Ungol ni Alcaraz. Kinuha niya ang kanyang otoscope at tiningnan ang tainga ni Shai. May pamamaga, may kaunting dugo. Pagkatapos ay binalingan niya ang maliit na bagay sa mesa. Kinuha niya ito gamit ang isang tissue, tiningnan ng maigi, at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Isang tawang mapanguyam. "Oliver!" sabi ni Alcaraz, humaharap sa kanyang kaibigan habang umiiling. "Alam kong desperado kang gumaling ang anak mo, pero huwag kang magpapadala sa mga himala." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Oliver. "Ang bagay na ito?" Itinaas ni Alcaraz ang maliit na bagay. Malamang ay piraso lang ito ng napatigas na earwax o dumi na naipon sa loob ng tainga. O baka piraso ng laruan na naisiksik ni Shai noon. Pero nakakarinig na siya ngayon dahil tinanggal niya ni Victoria. Katwiran ni Oliver. Bagaman naroon ang pagdududa sa kanyang tono. Hinarap ni Alcaraz si Victoria. Sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng kabaitan ng mukha nito. Para itong isang hukom na nagbababa ng hatol. "Ikaw," duro ni Alcaraz kay Victoria. "Anong ginamit mo? Sterile equipment ba? May medical background ka ba?" "Titiyani po." Nauutal na sagot ni Victoria. "Pipinakuluan ko naman po sa mainit na tubig." "Tiyani?" Nanlaki ang mga mata ni Alcaraz, umaarte ng sobrang gulat at galit. "Oliver, narinig mo ba yon? Gumamit siya ng tiyani sa loob ng tainga ng anak mo? Diyos ko, alam mo ba kung gaano kadelikado yon? Pwede mong mabutas ang eardrum niya. Pwede siyang magkaroon ng impeksyon na aabot sa utak niya. Pwede mo siyang mapatay." Napahawak si Victoria sa kanyang dibdib. "Hindi po, gusto ko lang pong tumulong." "Tulong?" Putol ni Alcaraz. "Ang tawag dyan ay reckless endangerment. Krimen yan. At ang pagbabalik ng pandinig ni Shai? Coincidence lang yan. Temporary. Malamang ay nagkaroon lang ng pressure release nang kalikutin mo ang tainga niya. Pero ang pinsalang ginawa mo, baka hindi natin makita ngayon, pero lalabas yan." Bumaling si Alcaraz kay Oliver. Ang boses ay puno ng pag-aalala kunwari. "Kumpare, bilang kaibigan at doktor mo, sinasabi ko sa'yo, delikado ang babaeng ito. Hindi siya dapat manatili dito, kahit isang minuto pa." Tumingin si Oliver kay Victoria. Nawala na ang pagkamangha sa himala. Ang natira na lang ay ang takot ng isang ama na baka napahamak ang kanyang anak dahil sa kapabayaan. Ang impluwensya ni Alcaraz ay masyadong malakas. "Victoria," malamig na sabi ni Oliver. "Sir, maniwala po kayo." "Pack your things," utos ni Oliver. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Umalis ka na. Ngayon din, bago pa ako magpatawag ng pulis." Parang gumuho ang mundo ni Victoria. Ang tanging gusto niya lang ay tumulong. Ang tanging gusto niya lang ay iligtas ang bata at ang ina niya. Pero ngayon, nawala na ang lahat. Wala siyang nagawa, kundi tumango habang tumutulo ang luha. "Opo, sir." Tumalikod siya para umalis. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya ay tinalo siya ng isang higanting halimaw na hindi niya kayang labanan. Ngunit nang hahawakan na niya ang doorknob, may narinig silang kaluskos. Mula sa kama, bumaba si Shai. Tumakbo ang bata. Hindi papunta sa ama niya. Hindi papunta sa doktor. Tumakbo ito papunta kay Victoria. Niyakap ni Shai ng mahigpit ang mga binti ni Victoria. Umiiyak ang bata. At sa unang pagkakataon, narinig ni Oliver ang boses ng anak niya na sumisigaw ng may malinaw na emosyon, isang salitang bumasag sa katahimikan ng silid. "Huwag! Huwag!" Napahinto si Oliver. Nanigas si Alcaraz at si Victoria sa gitna ng kanyang mga luha ay napahawak sa ulo ng bata. Ang mahigpit na yakap ni Shai ay hindi lang basta yakap.
Ito ay isang mensahe, isang pagtutol, at sa mga mata ni Oliver na nakatingin sa eksena, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Hindi laban kay Victoria, kundi laban sa katotohanang inihahain sa kanya. Bumalik ang katahimikan sa mansyon ng mga Hart. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito payapa. Ito ay mabigat, nanunumbat, at puno ng tensyon. Nakaalis na si Victoria. Nakita mismo ni Oliver kung paano ito sumakay sa taxi. Bitbit ang kanyang gamit habang umiiyak. At sa bawat hakbang nito palayo, parang may kung anong pinipiga sa puso ni Oliver. Pero mas masakit ang trato sa kanya ng anak niya. Nakaupo si Oliver sa gilid ng kama ni Shay. "Shay, anak," tawag niya. Hindi siya nilingon ng bata. Nakatalikod ito sa kanya, abala sa pagdodrawing sa isang sketchpad. Dati, sanay si Oliver na hindi siya naririnig ni Shay. Pero ngayon, alam niyang naririnig siya nito. Naririnig siya nito, pero pinipili nitong huwag siyang pakinggan. Mas masakit pala iyon. Tiningnan ni Oliver ang drawing ng anak. Isang babaeng may mahabang buhok, may hawak na walis, at may mga luhang tumutulos sa mata. Sa tabi nito ay isang batang lalaki na nakayakap sa kanya. Napabuntong hininga si Oliver at tumayo. Lumabas siya ng kwarto, dala ang bigat ng galit ng kanyang anak. Sa sala, naghihintay si Dr. Alcaraz. Umiinom ito ng whiskey, kalmado, at tila walang bahid ang pag-aalala. "Huwag mo nang isipin yon, pare," sabi ni Alcaraz nang makita siya. "Ginawa mo lang ang tama. That woman was a liability. Isipin mo na lang na nailigtas mo si Shay sa mas malaking disgrasya." Tumango si Oliver, pero nanatiling seryoso ang kanyang mukha. "Siguro nga." "Nasaan na yung bagay na nakuha niya?" tanong ni Alcaraz. Ang tono ay kaswal, pero matalas ang tingin. "Itinapon mo na ba? Mas mabuting sunugin na yan. O i-flush sa inidoro. Baka kung ano pang bakterya ang dala niyan." Napahawak si Oliver sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang maliit na tissue na nakabalot doon. Ang bagay na naging sanhi ng lahat ng ito, dapat ay ibigay niya ito kay Eduardo. Si Eduardo, ang eksperto. Si Eduardo, ang kaibigan niya. Pero naalaala niya ang sigaw ni Shay. "Huwag!" Naalaala niya ang takot sa mga mata ni Victoria. Hindi takot ng isang taong nahuli sa kasalanan, kundi takot ng isang taong hindi pinapaniwalaan. Oo, pagsisinungaling ni Oliver. Tinitigan niya si Alcaraz sa mata. "Itinapon ko na sa basurahan sa labas. Kinuha na ng garbage truck kanina lang." Isang ngiti ng kaluwagan ang dumaan sa mukha ni Alcaraz. Mabilis pero nahuli ni Oliver. Mabuti naman. Now let's focus on Shay's recovery process using the standard protocols. Nang makaalis si Alcaraz, dumiretso si Oliver sa kanyang private study. Nilock niya ang pinto. Umupo siya sa ilalim ng desk lamp at inilabas ang tissue mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Tumambad sa kanya ang maliit na bagay. Kumuha siya ng magnifying glass at tiningnan ito ng maigi. Kumunot ang kanyang noo. Sabi ni Alcaraz, dumi lang ito o napatigas na earwax. Pero sa ilalim ng liwanag at lens, iba ang nakikita ni Oliver. Makinis ang ibabaw nito. Masyadong makinis para maging natural na dumi. May hugis itong pabilog na parang sadyang hinulma. At nang sundutin niya ito ng dulo ng pen, matigas ito. Parang plastic o goma. Bumilis ang tibok ng puso ni Oliver. Kung natural ito, bakit ganito ang itsura? At kung hindi ito natural, paano ito napunta sa loob ng tainga ng anak niya? Tumingin siya sa litrato ng kanyang yumaong asawa. Si Isabela na nakapatong sa kanyang mesa. Ang mga mata nito ay tila nagtatanong sa kanya, "Sino ang pinagkakatiwalaan mo, Oliver?" Sa buong buhay niya, naniwala siya na ang pera ang makakasagot sa lahat. Binayaran niya ang pinakamagagaling. Pero, paano kung ang binabayaran niya ay hindi katotohanan, kundi kasinungalingan?
Kinuha niya ang kanyang laptop. Hindi siya gagamit ng sinuman sa mga staff niya. Hindi siya gagamit ng sinumang konektado kay Alcaraz. Nag-search siya ng isang independent forensic laboratory sa Switzerland, kilala sa pagiging neutral at strikto sa confidentiality. Kumuha siya ng isang maliit na specimen jar, inilagay ang bagay sa loob, at isinilid sa isang padded envelope. Sinulatan niya ito ng address, at sa sender name, hindi niya inilagay ang pangalan niya. Kinabukasan, siya mismo ang naghatid nito sa isang international courier service sa kabilang ibayo ng lungsod, malayo sa mga mata ng mga kakilala niya. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na parang impyerno. Hindi pa rin siya kinakausap ni Shai. Ang bahay ay puno ng tensyon. Si Alcaraz ay panay ang tawag, nagtatanong kung kamusta na ang bata. Pero laging sinasabi ni Oliver na busy pa sila. Gabi na. Nasa opisina siya sa bahay nakatulala sa kawalan nang biglang tumunog ang kanyang laptop. Ping! Isang email notification. Sender: Geneva Forensics Lab. Subject: Urgent. Analysis report for specimen H8. Nanuyo ang lalamunan ni Oliver. Ang kamay niya, na sanay humawak ng bilyon-bilyong pisong kontrata nang walang panginginig, ay nanginginig ngayon habang hawak ang mouse. Huminga siya ng malalim. Diyos ko, bulong niya. Sana mali ako. Sana dumilang talaga ito. Kinlik niya ang email. Bumukas ang attachment. Binasa niya ang unang talata ng summary. At sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang dugo sa kanyang muka ay tila naubos. Nabitawan niya ang mouse at napasandal sa kanyang upuan habang ang mga salita sa screen ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Synthetic medical grade polymer. Micro-engineered obstruction device. Conclusion: not naturally occurring, intentionally shaped and inserted. Paulit-ulit na binasa ni Oliver ang mga linyang yon sa screen ng kanyang laptop. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Napaduduwal siya. Hindi ito dumi. Hindi ito tutuli. At lalong hindi ito aksidente. Ang bagay na nasa loob ng tainga ng kanyang anak, sa loob ng maraming taon. Ang bagay na nagkait kay Shai ng musika, ng boses ng kanyang ama, ng normal na buhay, ay sadyang inilagay doon. Hayop ka! Bulong ni Oliver, nanginginig ang buong katawan. Hayop ka, Eduardo! Biglang nag-flashback sa kanya ang lahat. Ang araw na na-diagnose si Shai. Si Eduardo ang naroon. Si Eduardo ang unang tumingin. Si Eduardo ang nagrekomenda ng lahat ng treatment, lahat ng therapy, lahat ng gamot na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi lang pera ang kinuha nito. Kinuha nito ang pagkabata ng anak niya. Pero bakit? Bakit gagawin ito ng best friend niya, ng ninong ng anak niya? Dahil sa sobrang galit, hinampas ni Oliver ang kanyang mesa. Tumalsik ang mga gamit. Ang litrato ni Isabela, ang kanyang asawa, ay bumagsak sa sahig at nabasag ang salamin. Napatingin siya sa litrato. Sa mukha ni Isabela na nakangiti, biglang may malamig na kaisipan ang pumasok sa utak niya. Kung kaya itong gawin ni Eduardo kay Shai, paano si Isabela? Namatay si Isabela sa operating room, 5 taon na ang nakakaraan. Surgical complications, ang sabi ni Eduardo noon. Ginawa namin ang lahat, Oliver. I'm so sorry. Dahil sa tiwala at sa sobrang lungkot, hindi na nagtanong si Oliver. Hindi na siya nagpa-autopsy. Naniwala siya sa kaibigan niya. Mabilis na tumayo si Oliver at tumakbo papunta sa wall safe sa likod ng isang painting. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang code. Bumukas ito. Inilabas niya ang isang makapal na brown envelope. Isabella Hart. Medical records. Confidential. Ito ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ng ospital na hindi niya kailanman binuksan dahil sa sobrang sakit. Ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. Binasa niya ang surgical report, ang mga gamot, ang time logs,
Wala siyang masyadong alam sa medisina, pero may isang bagay na pumukaw sa atensyon niya. Sa page 4, may isang nurse's note na tila minadali ang sulat. 10:45 p.m. Patient stable. Dr. Alcaraz administered epinephrine dosage despite prior warning of sensitivity. 10:55 p.m. Cardiac arrest. 11:15 p.m. Time of death. Sa ibaba ng report may pirma. Pirma ni Dr. Eduardo Alcaraz na nagpapatunay na ang cause of death ay natural cardiac failure. Nabitawan ni Oliver ang papel. Hindi namatay si Isabela dahil sa komplikasyon. Pinatay siya ng kapabayaan. Isang maling gamot. Isang pagkakamali na pinagtakpan ni Eduardo. At para siguraduhing hindi kailanman mag-iimbestiga si Oliver, ginawa ni Eduardo ang lahat para ilihis ang atensyon niya. Binigyan siya nito ng bagong problema. Isang may sakit na anak na uubos ng oras, atensyon at pera niya. Isang anak na magpapanatili kay Oliver na nakadepende kay Eduardo habang buhay. Demonyo ka! Sigaw ni Oliver. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, puno ng puot at sakit ng isang lalaking niloko ng taong itinuring niyang kapatid. Napaupo siya sa sahig, hawak ang basag na litrato ni Isabela. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Kasalanan niya ito. Nabulag siya ng pera, nabulag siya ng titulo, at dahil sa kanya, itinaboy niya ang nag-iisang tao na nakakita ng katotohanan, Victoria. Biglang nanlaki ang mga mata ni Oliver. Tumayo siya. Si Victoria ang nakadiskubre ng bagay sa tainga ni Shai. Si Victoria ang buhay na ebidensya na ang sakit ni Shai ay peke. Alam ni Eduardo na alam ni Victoria. Naalala niya ang sinabi ni Eduardo noong nakaraang gabi. Nakaalis na ba siya? Sigurado ka bang wala na siya sa syudad? Mas mabuti kung malayo siya. Hindi nagmamalasakit si Eduardo. Sinisiguro lang nito na walang testigo. Victoria, bulong ni Oliver. Ang takot na naramdaman niya para sa anak niya ay lumipat ngayon kay Victoria. Kinuha niya ang resume ni Victoria na nasa ibabaw pa rin ng mesa. Hinanap niya ang address. Isang boarding house sa Tondo. Hinanap niya ang number. Tinawagan niya ito. Ring, ring, ring. The number you have dialed cannot be reached. Napamura si Oliver. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Hindi siya pwedeng tumawag ng pulis dahil hawak ni Eduardo ang kalahati ng mga opisyal sa syudad na ito. Hindi siya pwedeng magtiwala sa driver o bodyguard dahil baka binabayaran din sila ni Eduardo. Kinuha niya ang susi ng kanyang pinakamabilis na sasakyan. Lumabas siya ng study room ng mabilis. Nadaanan niya ang kwarto ni Shai. Nakita niya ang anak niya na natutulog. Huminto siya sandali. Papangako ko anak, bulong niya sa hangin. Aayusin ko ito. Papatayin ko silang lahat kung kailangan. Bumaba siya sa garahe, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palabas ng mansyon. Binabaybay niya ang kalsada ng mabilis, lampas sa speed limit, ang makina ay umuungol na parang galit na hayop. Kailangan niyang maunahan si Eduardo. Kailangan niyang mailigtas si Victoria. Dahil kung may mangyaring masama kay Victoria, hindi lang ang konsensya niya ang mamamatay, kundi pati na rin ang pag-asa ng kanyang puso na matagal nang patay. Mabigat ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ni Victoria sa Tondo. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang manipis na kama, yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatitig sa kanyang cellphone. Kakatapos lang tumawag ng doktor mula sa probinsya. Ang nanay niya ay nasa ICU na. Kailangan na ng operasyon ngayong gabi. Kung hindi na nito aabuti ng umaga. Saan ako kukuha ng pera? Bulong niya sa kawalan. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Wala na siyang trabaho, wala na siyang ipon, at ang tanging tao na sinubukan niyang tulungan ay ang taong nagtaboy sa kanya. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng mundo.
Tinalikuran na siya ng Diyos. Biglang may kumatok sa pinto. Malakas, marahas. Napapitlag si Victoria. Sa sino yan? Walang sumagot. Muli itong kumatok, mas malakas, na para bang gusto nang gibain ang pinto. Dahan-dahan siyang tumayo. Baka ang landlady lang, maniningil ng upa. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bigla itong bumukas ng padabog. Nasira ang lock. Pumasok ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Malalaki ang katawan, nakasuot ng itim na leather jacket at may mga matang walang awa. Victoria Reyes? Tanong ng isa. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras si Victoria hanggang sa sumandal siya sa pader. Sa sino kayo? Anong kailangan niyo? Ngumisi ang lalaki, isang nangising nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Victoria. May ipinapasabi lang ang isang kaibigan. Masyado ka raw pakialamera. Alam na niya kung sino. Dr. Alcaraz. Lumapit ang pangalawang lalaki at hinawakan siya sa braso ng mahigpit. Aray! Bitawan niyo ako! Sigaw ni Victoria nagpupumiglas. Tumahimik ka! Sigaw ng lalaki, sabay tulak sa kanya pabalik sa kama. Habang hawak siya ng isa, nakita niyang may nilabas na isang pouch ang kasama nito. Binuksan nito ang bag ni Victoria na nasa mesa. Anong ginagawa niyo? Iyak ni Victoria. Nakita niyang inilabas ng lalaki ang isang kumikinang na kwintas. Pamilyar iyon. Nakita na niya iyon sa display cabinet sa bahay ni Sir Oliver. Isang kwintas na puno ng diamante. Inilagay ito ng lalaki sa loob ng bulsa ng kanyang bag sa pinakailalim. Huwag! Parang awa niyo na! Pagmamakaawa ni Victoria. Alam na niya ang mangyayari. Huwag niyo akong babuyin ng ganito. Lumapit ang lalaki sa kanya at hinawakan ng kanyang panga. Pilit itong pinaaangat para tingnan siya sa mata. Makinig ka, Inday. Ang utos sa amin, patahimikin ka. Pero dahil mabait si boss, bibigyan kanya ng chance na mabuhay sa kulungan kaysa sa sementeryo. Naglabas ito ng isang makapal na sobre at inihagis sa kanya. Bumagsak ang mga pera sa sahig. Bayad yan sa serbisyo mo. At ito, tinuro nito ang bag. Ito ang tiket mo papuntang impyerno. Bago pa makasagot si Victoria, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis sa labas. Mabilis na nagkatinginan ang dalawang lalaki. Nandyan na sila. Tandaan mo, kapag nagsalita ka tungkol sa bata, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati ang nanay mo sa probinsya. Sa pagbanggit ng kanyang ina, nanlumos si Victoria, nawalan siya ng lakas. Ang takot para sa sarili ay napalitan ng takot para sa taong pinakamamahal niya. Mabilis na tumakas ang dalawang lalaki sa bintana sa likod, parang mga daga sa dilim. Ilang sandali pa, pumasok ang mga pulis. Nakabunot ang mga baril. Pulis! Walang kikilos! Nakatulala lang si Victoria. Hindi siya makagalaw. Parang nasa isang masamang panaginip siya na hindi siya magising-gising. Sir, positive! Nandito ang nawawalang alahas ni Mr. Hart. Sigaw ng isang pulis na agad na naghalungkat sa kanyang bag. Itinaas nito ang kwintas, nakakalagay lang ng mga lalaki. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Victoria ang mga salitang iyon. Lumapit ang isang opisyal, hinila ang kanyang mga kamay sa likod, at narinig niya ang malamig na click ng posas. Victoria Reyes, inaaresto ka namin sa salang qualified theft. May karapatan kang manahimik. Hinihila siya palabas ng kwarto. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, nagbubulungan, tumitingin sa kanya na parang isa siyang kriminal. Ang kriminal na magnanakaw. Ang kriminal na walang utang na loob. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak. Wala siyang boses, wala siyang laban. Ang pera ay nasa sahig, ang ebidensya ay nasa bag niya, at ang banta sa buhay ng nanay niya ay nasa isip niya. Isinakay siya sa police mobile. Sa likod ng rehas na bakal ng bintana ng sasakyan, tumingin siya sa langit na madilim at walang bituin. Sir Oliver, bulong niya, ang pangalan ng lalaking akala niya ay may mabuting puso.
Bakit mo hinayaang mangyari ito? At habang umaandar ang sasakyan palayo, tinanggap na ni Victoria ang kanyang kapalaran. Tapos na ang lahat. Talo na siya. Bumalibag ang pinto ng presinto. Lahat ng pulis, kabilang ang hepe na kasalukuyang naninigaw kay Victoria, ay napahinto at napalingon. Pumasok si Oliver Hart. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at may dalang isang aura ng kapangyarihan na kayang magpaluhod sa sinuman. Hindi siya naroon bilang bilyonaryo. Naroon siya bilang isang lalaking nagngangalit. Bitawan niyo siya, utos ni Oliver. Ang boses niya ay mababa, pero dumadagundong sa loob ng istasyon. Mr. Hart! Nauutal na bati ng hepe, biglang pinagpawisan. Sir, nahulihan po siya ng, alam ko kung anong nakuha sa kanya, putol ni Oliver. Inilapag niya ng marahas ang isang folder sa mesa ng hepe. At alam ko rin kung sino ang naglagay niyan. Binuksan ng hepe ang folder. Hindi ito tungkol sa alahas. Ito ay ang forensic report mula sa Switzerland at mga CCTV footage mula sa tapat ng boarding house ni Victoria na nakuha ng private security team ni Oliver ilang minuto lang ang nakaraan. Kitang-kita ang dalawang lalaki na pumasok bago ang mga pulis. Frame up ito, Chief, mariing sabi ni Oliver. At ang taong nasa likod nito ay si Dr. Eduardo Alcaraz. May warrant na ba kayo para sa kanya? Dahil kung wala, ang mga abogado ko ang magpapakulong sa inyong lahat dahil sa illegal detention. Namutla ang hepe. Sa isang kumpas ng kamay nito, mabilis na tinanggal ng isang opisyal ang posas ni Victoria. Nang matanggal ang bakal sa kanyang mga kamay, napaluhod si Victoria, nanginginig sa takot at relief. Mabilis siyang dinaluhan ni Oliver. Lumuhod din ito sa maruming sahig ng presinto. Hindi alintana ang kanyang mamahaling pantalon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Victoria, ang mga kamay na may kalyo, ang mga kamay na nagligtas sa anak niya. Victoria! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Tinitigan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Victoria ang kahinaan ni Oliver. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Umiiyak lang si Victoria, hindi makapagsalita. Wala na tayong oras, sabi ni Oliver. Tinutulungan siyang tumayo. Nasa St. Luke's Medical Center si Eduardo ngayon. May press conference siya. Hawak niya si Shai. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Si Shai? Ginagamit niya ang anak ko para linisin ang pangalan niya. Ipapalabas niyang siya ang nagpagaling kay Shai. Kailangan natin siyang pigilan. Sumakay sila sa sports car ni Oliver. Sa backseat, may isang babaeng naghihintay. Matanda na ito, ubanin ang buhok at nanginginig ang mga kamay. Ito si Nurse Tessie. Pakilala ni Oliver habang pinapaandar ang sasakyan. Siya ang scrub nurse noong gabing namatay si Isabella. Siya ang testigo natin. Pinaharurot ni Oliver ang sasakyan, binabagtas ang EDSA na parang isang pelikula. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa galit. Tatapusin niya ito ngayong gabi. Sa conference hall ng ospital, daan-daang reporters ang naghihintay. Ang mga kamera ay kumikislap. Sa entablado, nakatayo si Dr. Eduardo Alcaraz, mukhang kagalang-galang, mukhang bayani. Sa tabi niya, nakaupo si Shai sa isang wheelchair, mukhang tuliro at takot na takot sa dami ng tao. Mga kaibigan, panimula ni Alcaraz sa mikropono, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Ang milagrong nangyari kay Shai Hart ay bunga ng taon-taong pagsasaliksik at dedikasyon ng aming team. Sa kasamaang palad, may mga taong gustong umangkin sa tagumpay na ito, gamit ang mga mapanganib na pamamaraan. Sinungaling! Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Bumukas ang malaking pinto sa likod. Pumasok si Oliver, kasama si Victoria at si Nurse Tessie. Nagkagulo ang mga reporters. Ang mga kamera ay lumipat sa kanila. Oliver? Gulat na sabi ni Alcaraz, pero mabilis niyang binawi ang sarili. Mr. Hart,
Please, alam kong stress ka, pero hindi ito ang oras para tumamahimik ka, Eduardo. Sigaw ni Oliver habang naglalakad paakyat ng entablado. Sumenya si Oliver sa technician sa gilid na agad niyang binayaran kanina. Biglang nagbago ang image sa malaking screen sa likod ni Alcaraz. Mula sa logo ng ospital, napalitan ito ng forensic report. Malalaking letra. Synthetic obstruction. Intentionally manufactured. Nagbulungan ang mga tao na pasinghap ang iba. Ang nakita sa taingan ng anak ko ay hindi sakit. Paliwanag ni Oliver. Sa harap ng lahat, ang boses ay nanginginig sa galit. Ito ay isang bagay na sadyang inilagay mo doon para pirahan ako, para kontrolin ang buhay ko. Kalokohan yan. Depensa ni Alcaraz, pero nagsisimula ng tumulo ang pawis sa noon nito. Fabricated evidence yan. At ito? Itinuro ni Oliver si Nurse Tessie na ngayon ay hawak ang mikropono sa ibaba ng stage. Sabihin mo sa kanila, Tessie. Utos ni Oliver. Huminga ng malalim ang matandang nurse. Tumingin ito ng diretso kay Alcaraz. Nakita ko ang ginawa mo kay Mrs. Isabella Hart. 5 taon na ang nakakaraan. Nakita kong itinurok mo ang gamot na pumatay sa kanya. At nang magtanong ako, tinakot mo ako at pinalaya sa trabaho. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tapos na, nakita ni Oliver ang pagguho ng mundo sa mukha ni Alcaraz. Ang maskara ng pagiging disenteng doktor ay tuluyan ng natanggal. At ang lumabas ay ang mukha ng isang desperadong demonyo. Ang mga security guards ay nagsimulang lumapit kay Alcaraz. Ang mga pulis ay pumasok na rin sa venue. Sumuko ka na, Eduardo. Matigas na sabi ni Oliver. Ngumisi si Alcaraz. Isang ngangiting wala sa katinuan. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa paligid, naghahanap ng labasan. Wala. Nakapaligid na sila. Hindi! Bulong ni Alcaraz. Hindi niyo ako makukulong. Hindi ako magpapatalo sa isang katulong at sa isang tangang bilyonaryo. Sa isang mabilis na galaw na walang sino man ang naka-anticipate, hinablot ni Alcaraz ang isang surgical scalpel na nakapatong sa demonstration table sa tabi niya. Shy! Sigaw ni Victoria. Huli na ang lahat. Hinila ni Alcaraz si Shy mula sa wheelchair. Ikinulong niya ang bata sa kanyang mga bisig at itinutok ang matalim na scalpel sa leeg nito. Walang lalapit! Sigaw ni Alcaraz. Ang boses ay basag at puno ng kabaliwan. Walang lalapit o papatayin ko ang batang ito. Wala na akong mawawala. Napahinto si Oliver. Napahawak si Victoria sa kanyang bibig. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot habang nakikita nila ang talim ng scalpel na nakadikit sa balat ng umiiyak na si Shy. Ang katahimikan sa loob ng conference hall ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat tao ay pigil ang hininga. Ang mga kamera ay nakatutok, ngunit walang gumagalaw. Ang buhay ni Shy ay nakasalalay sa isang hibla, sa talim ng scalpel na hawak ng isang baliw. Eduardo, sabi ni Oliver, ang kanyang mga kamay ay nakataas, tanda ng pagsuko. Ang boses ng makapangyarihang bilyonaryo ay nanginginig ngayon sa takot. Parang awa mo na, ako na lang. Ako ang harapin mo, wag ang anak ko. Huli na ang lahat, Oliver! Sigaw ni Alcaraz, ang laway ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Ang mga mata nito ay nanlilisik, puno ng puot at desperasyon. Sinisira niyo ang lahat, ang reputasyon ko, ang buhay ko. Umiiyak si Shy. Ang takot sa mukha ng bata ay parang punyal na sumasaksak sa puso ni Victoria. Gusto niyang sumugod, pero alam niyang isang maling galaw lang ay maari itong ikamatay ng bata. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang kumonekta kay Shy sa paraang silang dalawa lang ang nakakaalam. Huminga ng malalim si Victoria. Humakbang siya ng isa, dahan-dahan, kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Huwag kang lumapit, banta ni Alcaraz, idiniin ang talim sa leeg ni Shy. May tumulong maliit na patak ng dugo.
Napasinghap ang mga tao. Napapikit si Oliver sa sobrang sakit. Pero hindi tumingin si Victoria kay Alcaraz. Ang mga mata niya ay nakapako lang kay Shai. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Tumingin sa kanya si Shai. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahang ginalaw ni Victoria ang kanyang mga daliri. Sign language, ang lengguwaheng nabuo nila sa katahimikan ng hardin. Matapang. Sumenya siya ulit. Hinga. Naintindihan ni Shai. Nakita ni Victoria ang pagbabago sa mukha ng bata. Mula sa pagiging hysteric, dahan-dahang huminto ang pag-iyak nito. Huminga ito ng malalim, gaya ng itinuro ni Victoria. Nalito si Alcaraz sa biglang pagtaimtim ng bata. Anong ginagawa niyo? Iyon ang pagkakataong hinihintay nila. Sa isang iglap, buong lakas na kinagat ni Shai ang braso ni Alcaraz. Aray! Sigaw ng doktor. At sa reflex ay lumuwag ang hawak nito sa bata. Takbo, Shai! Sigaw ni Victoria. Mabilis na kumilos ang mga SWAT team. Bago pa man makabawi si Alcaraz, dinamba na siya ng 3 pulis. Bumagsak siya sa sahig, ang mukha ay idiniin sa semento, habang ang scalpel ay tumalsik sa malayo. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Dr. Alcaraz. Sigaw niya habang pinupusasan, pero wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang panahon ay tapos na. Tumakbo si Oliver at niyakap si Shai ng mahigpit. Diyos ko anak. Umiiyak ang ama. Yakap ang kanyang mundo. Lumapit si Victoria sa kanila. Pagod na pagod. Ang tuhod ay nanginginig pa rin. Nang makita siya ni Oliver, iniangat nito ang kanyang mukha. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamera, hinila ni Oliver si Victoria at isinama sa yakap nila ni Shai. Isang yakap ng 3 taong pinagbuklod ng takot at ngayon ng kaligtasan. Salamat, bulong ni Oliver sa tenga ni Victoria. Salamat. Makalipas ang 3 buwan, ang hardin ng mansyon ng mga Hart ay hindi na tahimik. Puno ito ng buhay. Ang mga bulaklak ay namumukadkad at ang hangin ay presko. Nakaupo si Victoria sa isang bench, pinapanood si Shai na naglalaro kasama ang isang asot. Tumatawa ang bata. Isang tunog na musika sa pandinig ni Victoria. Wala na siya sa suot na uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na kulay asul, ang kulay ng kapayapaan. Ang kanyang ina ay magaling na. Ang operasyon ay naging matagumpay. Sagot lahat ni Oliver. At ngayon ay nagpapalakas na ito sa isang magandang bahay sa probinsya na ipinaayos din ng binata. Naramdaman niya ang paglapit ng isang tao. Umupo si Oliver sa tabi niya. Iba na ang aura nito ngayon. Wala na ang lamig. Wala na ang bigat sa balikat. Ang natitira na lang ay isang amang masaya at payapa. Masaya siya, sabi ni Oliver, nakatingin kay Shai. Opo, sir. Sobra. Nakangiting sagot ni Victoria. Tumingin si Oliver sa kanya. Victoria, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mo na akong tawaging sir. Natawa ng mahina si Victoria. Sanayan lang po, Oliver. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi yung nakakailang na katahimikan, kundi yung klase ng katahimikan na komportable, na parang nauunawaan ng puso ang isa't isa kahit walang salita. Dahan-dahang inabot ni Oliver ang kamay ni Victoria na nakapatong sa bench. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang mga daliri nila ay nag-intertwine. Napatingin si Victoria sa kanya, ang pisngi ay namumula. Noong una kitang makita, panimula ni Oliver, ang boses ay malumanay. Akala ko isa ka lang empleyado. Akala ko pera lang ang kailangan mo. Pera lang naman talaga ang kailangan ko noon, biro ni Victoria, bagaman nangingilid ang luha. Umiling si Oliver. Hindi, dala mo ang isang bagay na wala ako. Ang pananampalataya, ang tapang. Tinitigan siya ni Oliver sa mga mata
At nakita ni Victoria ang kanyang sarili sa refleksyon nito. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng minamahal. Iniligtas mo ang anak ko mula sa katahimikan, Victoria, sabi ni Oliver. At itinaas ang kamay nito para halikan ang likod ng palad niya. Pero higit pa doon ang ginawa mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Victoria. Binuhay mo ulit ang puso ko. Pagpapatuloy ni Oliver. Ang puso na akala ko ay matagal nang patay at libing na kasama ng mga alaala ng nakaraan. Ibinigay mo sa akin ang isang bagong simula. At binigyan niyo rin po ako ng bagong pag-asa, Oliver. Sagot ni Victoria. Ang luha ay tuluyan ng pumatak. Tinuruan niyo akong maniwala na may mga tao pa ring marunong magbago. Mula sa malayo, napahinto si Shai sa paglalaro. Nakita niya ang kanyang ama at si Victoria na magkahawak kamay. Ngumiti ang bata. Tumakbo ito palapit sa kanila at sumiksik sa gitna. Niyakap silang dalawa ni Oliver. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng hardin na dati ay saksi sa kalungkutan, isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal, tiwala at katotohanan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang katahimikan ay nabasag na. At ang musika ng kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang tumugtog.